Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ngayong linggong ito, ang huling linggo sa lumang kalendaryo ng Inang Simbahan, ang dakilang kapiestahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ating sambahin si Jesus bilang hari ng sanlibutan at nawa ang kanyang paghahari ay makarating sa ating puso at sa ating kalooban. Nawa ang mga puso natin ay maging trono ng Kristong Hari, kung saan ang kanyang kalooban ay palaging nagaganap at nagkakaroon ng katuparan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Puri sa Diyos sa kaitaasan, at sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri nga namin, dinarangal nga namin, sinasamba
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mong ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan, at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinutungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una. Bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang simbahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinilaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulo sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, itinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa inyong sariling isipan o may nagsabi sa inyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang araw pong ito ay napakahalaga sapagkat tayo po ay nasa huling linggo na ng lumang kalendaryo ng Inang Simbahan. Palagi po naming sinasabing mga pari na iba po ang kalendaryo ng simbahan. Yung atin pong civil calendar ay nagsisimula ng January at natatapos po ng December. Yung tinatawag po nating liturgical or ecclesiastical calendar ay nagsisimula po ng unang linggo ng Adbiento. Ito po ay next week na, sapagkat ngayong linggong ito po ang huling linggo ng lumang kalendaryo ng simbahan. Kaya next week po, ang suot na ng pari ay kulay violet na. Ibig sabihin po ay 4 na linggo na lamang at magdiriwang na po tayo ng Kapaskuhan. Baka po kayo ay magtatanong, "Father, bakit po napaaga ang Christmas tree at ang Christmas light? Pati po yung ating mga bilen ay napaaga sa ating parokya." Sasabihin ko po sa inyo ang totoo, ito po ay sapagkat ang Christmas tree sa ating altar ay bago. No? Sayang naman kung 4 na linggo ay di man lamang ay maka-1 buwan sa altar. No? Kaya wag na po kayong magagalit no, na Paskong Pasko na ay papasok pa lamang ang panahon ng Adbiento. Anyway, ang sabi nga po nila sa ating Pilipino, ang Pasko ay nagsisimula kapag ang buwan ay nagtatapos na ng ber. No? Kaya next year ay September pa lamang may Christmas tree na tayo. No? Kung bago ang Christmas tree. No? Kung ito rin lamang ay di siguro first week na ng Advent. No? Okay. Bumalik po tayo sa pagninilay natin. Ang huling linggo po ng kalendaryo ng simbahan ay linggo ng pagdiriwang natin ng tinatawag nating
Christ the King Sunday o ang linggo ng dakilang paghahari ni Jesus sa buong mundo. Mga pinakamamahal, kung may isang bagay po na very open for wrong interpretation, ito po ay yung salitang hari. Napakalaki po ng posibilidad na magkaroon ng maling interpretasyon yung salitang hari. Bakit po? Sapagkat tayong mga tao ay mayroong karanasan ng mga hari. Sa atin pong makataong karanasan, ang hari makapangyarihan. Sa ating sariling makataong karanasan, ang hari maraming sundalo na nagpuprotect sa kanya. Ang hari, ang sabi nga natin, ang utos ay hindi mababali. Ang hari, ang lahat ay sumusunod sapagkat siya ay nasa itaas at ang lahat ay nasa ilalim niya. Kaya po, very open for wrong interpretation ang salitang hari. Mga pinakamamahal, papaano natin uunawain ang salitang hari? Kapag ating idinugtong kay Jesus bilang dakilang hari. Tayo po ay ginagabayan ng salita ng Diyos ngayong linggong ito upang ating ganap na maunawaan kung papaano nagiging hari si Jesus. Napakinggan po natin sa unang pagbasa mula kay Propeta Daniel. Ang tawag po natin dito ay apocalyptic kingship. Anong ibig sabihin ng apocalypse? Ang ibig sabihin po noon ay katapusan. Katapusan. Ibinibigay ni Propeta Daniel ang larawan ng isang hari sa katapusan. Ano ang sabi ni Propeta Daniel? Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Ito, mga pinakamamahal, ay larawan ng isang hari sa katapusan. Ibinigay sa kanya ang kapamahalaan, karangalan at kaharian. Mga pinakamamahal, ang tanong ay ito. This is the question. Ang tanong ay ito. Anong uri ng kapamahalaan? Anong uri ng karangalan? At anong uri ng kaharian mayroon itong binabanggit ni Propeta Daniel? Uulitin ko po sapagkat dito iikot ang pagninilay natin. Anong uri ng kapamahalaan? Anong uri ng karangalan? At anong uri ng kaharian? Ang haring ito na binabanggit ni Daniel. Kapag ito po ay naunawaan natin, mauunawaan natin kung anong uring hari si Kristo. Anong kapamahalaan? Anong kapamahalaan? Mga pinakamamahal, nais ko pong idugtong ang ikalawang pagbasa ngayong linggong ito
mula sa aklat ng pahayag. Ang sabi dito, iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Anong ibig sabihin, mga pinakamamahal? Yung haring ito na binabanggit sa mga pagbasa natin ngayong linggong ito, ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa pag-ibig. Ang kanyang kapangyarihan ay nakasalalay sa pag-ibig. Hindi katulad ng hari ng mundong ito. Ang kapangyarihan ay nasusukat kung kaya niyang magpasunod, kung kaya niyang mag-utos, kung ang lahat ay luluhod sa kanyang harapan. Ganoon ba yung paghahari ni Jesus? Hindi. Kakaibang paghahari. Ito'y paghahari ng pag-ibig. Kung kaya't mga pinakamamahal, ang pag-ibig na ito ay ipinamalas ni Kristo sa kakaibang trono. Jesus revealed the power of love in a totally different kind of throne. Ibang-ibang trono, mga pinakamamahal. Saang trono ito? Inihayag niya ang dakilang kapangyarihan ng pag-ibig sa trono ng krus. Jesus revealed the great power of love from the throne of the cross. Inyo pong pakatingnan at pakatitigan ang krus na yan. Isipin ninyo, ang nakabayubay ay isang taong patay. That man is dead. That man is dead. Alam po ninyo, nung dinidesign po yung krus na yan, ang sabi po ng architect, Father, ang gusto ko po ay maitim na krus. Ang sabi po niya, Father, hindi po ba pangit tingnan? Ang sagot ko po sa kanya, sa totoo naman, ay pangit ang krus. Ang problema nating mga tao, ang gusto natin, magandang krus, no? Yung gintong krus, yung kumikinang na krus. Pero ang totoo, mga pinakamamahal, ang krus ay pangit. Ang krus ay madilim. Ang krus ay patay, mga pinakamamahal. Pero inyong tingnan ang kapangyarihan ng pag-ibig na yan. Sapagkat mula sa pangit na krus na yan, ang lahat ay pinaganda ng Diyos. Mula sa kadiliman ng krus, ang lahat pinaliwanag ng Diyos. Mula sa kamatayan sa krus na yan, ang lahat binuhay ng Diyos. Papaano yun magagawa ng Diyos? Iisa lamang ang pwedeng makagawa niyan, mga pinakamamahal. It is by the power of love, my dear brothers and sisters. It is by the power of love. And please keep this into your heart. If you have love, you can make all things beautiful. Kung ikaw ay mayroong pag-ibig, kaya mong pagandahin ang lahat.
Ang iyo bang magulang ay mayroong pangit na karanasan ng pagkakasakit? Kapatid, kaya mo yang pagandahin, alagaan mo. Ikaw ba ay mayroong karanasan ng madilim na karanasan ng pagtataksil? Kapatid, paliwanagin mo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa ngalan ng pag-ibig. Love has the power to make everything beautiful. Love has the power to make everything bright. Love has the power to bring life, to breathe life in anything that is dead. Anong patunay niyan, mga pinakamamahal? Yan ang ginawa ni Kristo. Yung sinasabi ni Daniel na kapamahalaan, ito'y pamamahala ng pag-ibig. At kung nasaan ang pag-ibig, naghahari ang Diyos. Ikalawa, karangalan. Kapag iniisip po natin yung karangalan ng mga hari, iniisip natin at pumapasok sa imagination natin yung pomp and display of a king. Alam po ninyo, nakakatuwa po si Pope Francis. Hindi ko po alam kung nabalitaan po ninyo yung kanyang ginawa. Binago po niya ang proseso ng paglilibing ng Santo Papa. Ang Santo Papa po, ang Pope, kapag po siya'y namatay, hindi po inilalagay kaagad sa kabaong. Siya po ay ipinapatong sa isang parang tabla na binubuhat ng mga tao. Ibig sabihin po yung naka-expose ang kanyang katawan. At ang mga tao po ay magve-venerate sa namatay na Santo Papa na expose ang kanyang labi. Ito po ang nakakatuwa. Ang Santo Papa po kapag namatay, 3 po ang kabaong niya. Pagkalagay sa isa, ilalagay sa isa, ilalagay ulit sa isa. Bakit po nagkaroon ng ganitong pamamaraan ng paglilibing ng Santo Papa? Ito po ay sapagkat ang tingin sa Santo Papa noon ay kapantay ng mga hari. Ano po ang ginawa ng Santo Papa Francisco? Ang sabi po niya, mula ngayon, kapag namatay ang Santo Papa, papaano siya ibuburol? Ang sabi po ni Pope Francis, katulad kapag tayo ang namatay. Anong ginagawa kapag tayo ay namatay? Ilalagay sa kabaong, pagkalagay sa kabaong, i-display at magve-venerate at magdarasal ang mga tao. Ibig sabihin, mula po ngayon, kapag ang Santo Papa'y ibinurol, hindi na siya parang hari. Siya'y katulad na nating mga ordinaryong mamamayan. Nasaan ang karangalan ng Haring si Kristo? It is not in the pomp and display. Nasaan? Yung binabanggit din ng aklat ng pahayag, ang sabi dito, ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at Kanyang Ama bilang saserdote. Kay Hesukristo ang kapangyarihan, kapurihan, magpakailanman. Anong ibig sabihin ng saserdote? Anong gampanin ng saserdote? Ang gampanin ng saserdote ay magpabanal, mga pinakamamahal.
The task of a priest is to sanctify. Where is the honor of that king whose power is love? The honor of that king is in the holiness of life. Kaya ngayong linggong ito, itanong natin sa ating sarili, pinararangalan mo ba ang Diyos? Are you able to honor God? And how will you honor God? You will honor God by the holiness of your life. We are able to prove that the power of love is operative in us once we choose to live in holiness. My dear brothers and sisters, gusto mong makita kung buhay ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? Gusto mong malaman kung ang kapangyarihan ng Diyos ay may kagat sa iyo? Kapatid, tingnan mo kung banal ang iyong buhay. Kung kaisa mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa, kaisa mo ang Diyos sa iyong isip, sa iyong kalooban, sa iyong pagpili, sa iyong pagkilos. Kapag ang buhay mo ay banal, kapatid, may kagat ang Diyos sa iyo. May kagat ang Diyos sa iyo. Kapag ang buhay mo ay banal. Kahuli-hulihan, kaharian, napakaganda po ng dialogue ni Pilate at ni Jesus sa mabuting balita ngayon. Hinahanap ni Pilato ang kanyang kaharian. Ano ang sagot ni Jesus? Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulos sa mga Hudyo. Nasaan ang kaharian ni Jesus? Ang kaharian ni Jesus ay nasa puso ng lahat ng taong pumipili na sundin siya. Sino ang nakaupo sa trono ng iyong puso? Who is seated at the throne of your heart? Ano kaya ang nakaupo sa trono ng iyong puso ngayon? Baka hindi mo iniimikan ang iyong magulang. Baka ikaw ay may kaaway na hindi mo pa pinapatawad. O baka ikaw ay mayroong hinanakit na hindi mo pa mapalaya ang iyong sarili. Kapatid, ikaw pa ang nakaupo sa iyong trono. Bumaba ka na. Bumaba ka na. Paupuin mo si Jesus sa trono ng iyong puso. Kapag si Jesus ang nakaupo sa trono ng inyong puso, makakatagpo ka ng kapayapaan at kagalakan. Tayo po ay maglaan ng kaunting panahon ng katahimikan. Ibukas natin sa Panginoong Diyos ang ating buong kalooban
nawa siya ang maghari sa ating buong pagkatao. Ang lahat ay magsitayo, ating sasariwain ang ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan sa amang makapangyarihan, mga kapatid, tayo ay sama-samang manalangin. Hingin natin sa Kanya ang mga pagpapalang magdadala sa atin sa kaluwalhatian ni Kristo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang katotohanang iniaral ni Kristo tungkol sa kaharian ng Diyos ay mabatid nawa ng lahat ng mananampalataya at pagmaghian nilang sundan ang halimbawang ipinakita ni Kristo bilang hari ng sanlibutan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig, upang ang kapayapaan at pagpapalang dinala ni Kristo sa daigdig, ang mamayani nawa sa lahat ng sulok ng sanlibutan at mamuhay nawa ang sangkatauhan sa pagmamahalan, pagpapatawaran at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating dumaranas ng kahirapan, karamdaman, kawalang katarungan, pagkaapi, at sakunang dulot ng kalikasan, upang ang paglilingkod ni Kristo bilang hari ay kanilang matagpuan sa gawang paglilingkod ng mga kapwang magpapagaan sa kanilang pagdadalamhati. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, upang ang pagkilala sa Kristo bilang hari ay mamala sa ating mga tahanan na ang namamayani ay ang diwa ng paglilingkod nang magkaisa tayo sa panalangin ng kanyang kaharian dito sa lupa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ang 15 taon ng ating pagiging parokya, nawa ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama ng mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ipagdasal din natin ngayong buong buwan ng Nobyembre ang lahat ng mga pinakamamahal nating yumao, kasama na ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo't higit ang walang nakakaalaala. Amang butihin, nakita mo ang malaki naming pananampalataya sa pagkahari ni Kristo. Matulad nawa kami sa Kanyang naging pagsunod sa iyong kalooban nang kami ay makapasok sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre.
Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa lupa't bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Inisumundo sa nagawa kong pagsubay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, Sa sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak naway magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod, siya ang gumanap sa aming pagkatubos, siya ang sumakop sa sansinukob. Ang Kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat, upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ng hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ating aawitin ng sabay-sabay ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa mga tatanggap ng banal na komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos pong tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seigniorate.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit magpakailanman. Pakundangan sa karangalang sundin ang mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami humihiling sa inyo, pagalingin po ninyo ang lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, karamdaman ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang mga mahal namin sa buhay na matatanda na at may sakit at hindi na makapunta ng aming simbahan. Nawa po ay patuloy niyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang init ng inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan lalo't higit ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maari na po kayong pumila katulad po ng sa komunyon.